Amen. Hallelujah. Tumanda mo ng kasing-kasing. Hallelujah. Amen. Ako yung ihatag sa tugsyon. Brother Ray. Brother Ray, ako yung ihatag sa mga panahon. Brother Ray. Hallelujah. Tumitibok. Dalago ng Diyos nga bisan pa man sa on behalf sa atong pastor nga nasa Pulumulok, together with our sister Inday and Brother Dudoy. So pwede maglingkod sa mga igsoon. So dalago ng Diyos nga bisan pa man nining kagabion, ang Diyos na tiguban ka nato karong kagabion o isa ka pribilehiyo nga usab nga aniya ako sa inyong atubangan nga maka-share sa pulong sa Dios din nga usa ka simple nga mensahe lamang igsoon nga makahatag kini kanato ga nata dinhi nga we are expecting Lord nga magapuno sa atong kasing-kasing sa atong kalag diha sa pulong sa Dios nga to unite the word of God. So the bride unite with the word of God. So usa ka na ka expectation nga atong makamit sa atong kasing-kasing nga what you expect, it brings your faith. So, unsa imong gina-expect karon, mao kanay magdala kanimo og pagtuo. So, dalay ko ng Dios sa walay katapusan. Padita unsa imong makulang mga igsoon, ang Dios ay magadugang sa inyong tagatag sa kasing-kasing. So, manindog ta sa pagampo. Pray for me usab mga igsoon nga madayag ang pulong sa Dios kun dili akong kabubuton kundi by the will of God, then by the lead of the Holy Spirit. So dalagon ng Dios. So dalagon ka mang Dios tagiya sa mga kinabuhi. Pasalamatan ikaw Ginoo bisan pa man sa mong pastor Ginoo nga wala dinhi. Lord, ikaw magagiya kanila Ginoo bisan pa na sila sa Pulumulok Ginoo. We are here to fellowshipping around the Word of God. Lord, wa kami mahimo Lord kung walay tabang niya kanimo Lord. Ay paubos sa among kagalingon ug ikaw ang mabayaw Ginoo. Lord, dili ako makita kundi ang imong mga pulong. Lord, gihaya ko Lord nga sa hamubong nga panahon nga padayag ang imong pulong sa matagtag sa kanamo kasing-kasing. Bisan pa man sa mga silingan Lord, ikaw sa mga panalangin kanila Lord sa papatanghingog sa pulong sa Dios. Bisan nga na sa mga online platform Lord nga ikaw sa magapanalangin kanila Lord. Ikaw na ibalo sa ilang mga tinguha, sa ilang kasing-kasing Lord. Lord, ang tanan Lord among sandig kanimo. Sa ngalan ni Jesus ang bugtong maluwas. Amen ug amen. So padayon ta sa pagtindog itong basahon ng buhat John chapter 19 verse 30. Di salamik sural magtugtog na uli dabita. Sa nakainom na si Jesus sa suka siya mingon, tapos na og siya niduko ang ulo mitugyan sa iyang espiritu. So pwede na lingkod may igsoon. So nakaingon din sa pulong sa Dios nga therefore had received the vinegar, he said, if it is finished, and he bowed his head and gave up the ghost. So, dire maigsoon nga it is finished. What is finished? Is a finished work. Ningon sa propeta sa Dios nga the seal signifies a finished work. Ownership and security. So the plan of God is finished. The atonement is made.
All God required is fully paid at Calvary. Una na gaingon dito nga, it is finished. The only one thing that we can do is to look and to live. The life of Christ manifested in us, our life. So manangingon niya ang propeta sa Diyos nga, everything is finished. We're just walking the right into our inheritance. As the days go on, nakakuan ang adlaw. Nagalakaw ang kuan adlaw. Wata kabalo kung unsay metabo. We're closer, we're walking closer and closer. Muna may igsuon nga sa panahon karon, daghan na kayo ang nitabo dinhi sa the journey, ang atong journey karon diri sa earth to glory. Muna kailangan nato nga ningon sa Efeso 1:13 verse 14 nganing sa the Holy Spirit is the earnest of our inheritance. So adunay usa ka karakter na may igsuon nga dalon ta mo karon sa usa ka karakter nga atong tanawon ang genealogy ni Selopihad nga usa siya ka the son of Hefer, the son of atong basahon may igsuon nga sa Joshua chapter 17. Tanaw nato ang genealogy niya kung unsa ni si Selopihad. Joshua chapter 17 verse 2. Una ta sa verse 17 verse 2. Busa ang maong bahin alang sa ubang mga anak ni Manasis. Sumala sa ilang mga panimalay. Alang sa mga anak ni Abiser. O alang sa mga anak ni Hilik. O alang sa mga anak ni Israel. O alang sa mga anak ni Sikim. O alang sa mga anak ni Hefer. O alang sa mga anak ni Simeda. Kini mao ang mga anak nga lalaki ni Manasis. Kini tanan ng mga ang tanang lalaki ang anak ni Manasis. Kining unom. So ang anak nga lalaki ni Jose sumala sa ilang mga panimalay. So ang tanang genealogy nga balik dito kang Jose. Kabalota nga sa banay si Jose nga God used Joseph to save the Israelites during the time of famine in Egypt before the Exodus came. So mo ning linyada nga kini si Selopihad at walay mga anak nga lalaki kundili aduna lang siya mga 5 ka anak nga babae. So padayon ta verse 3 ningon sa dinhi. Apan si Selopihad anak nga lalaki ni Hefer. Ang anak nga lalaki ni Masir, ang anak nga lalaki ni Manasis, walay mga anak nga lalaki. Kundili mga babae o kini mao ang mga ngalan sa iyang mga anak nga babae. Si Maala, Noah, Hogla, Melka, o Tersa. So magiskot ang mga woman sa Bible is referred to church of bride. Sama din isa sa mga wise virgin. Kining 5 ka babae. So now ato ta sa Numbers 27. Tanaw nato nga kining mga anak ni Selopihad adunay sila yung mga issue kay tungod kay sila ang mga anak ni Selopihad walay anak nga lalaki. Ang makapanunod unta sa mga kabili ni Selopihad katod yung mga lalaki. Pero adunay issue aning babae. Kining 5 ka anak niya nga babae. So ang title na ni Mike Son sa akong
karong kagabihan may igsoon, walking and possessing the right into our inheritance. So sa prophet kanina, gisulti kanina, we're just walking into the right inheritance. So diri sa 27, Numbers 27, nga gusto aning 5 ka babae nga to possess the right of their inheritance sa gikabilin sa ilang amahan. So walking and possessing in the right into our inheritance. It's not nagisgot ni nga not spiritual nga mga inheritance. Ang basihan din ni natural is type to spiritual. So nagisgot ta direct spiritual nga inheritance. So moto kaganina nga the Holy Spirit is the earnest of our inheritance. So, tanan na to sa Numbers 27. Verse 1. Unya midol ang mga anak nga babae ni Sulpihad, ang anak nga lalaki ni Hiper. Sumala sa Joshua chapter 17. Ang anak nga lalaki ni Galaad, ang anak nga lalaki ni Mashir, ang anak nga lalaki ni Manasis, sa mga panimalay ni Manasis, nga anak nga lalaki ni Jose. O kini mao ang mga ngalan sa mga anak nga babae, si Mala, si Noah, og si Hogla, og si Milka, og si Tirsa. Tara na to sa verse 2 maigsoon, nga kining 5 ka babae adunay mga isyu. Di pa klaro ang isyu sila sa panahon ni Sulopihad nga gikabilin sa ilang amahan tungod kay ang makapanunod unta kadtong mga laki apan sila mga babae. So aduna sila isyu. Gidala kini nga isyu dito kang Moses aron maklaro nila. The first thing is to establish the right of their inheritance. Establish sila kung unsa ang ilang katungod sa gikabilin sa ilang amahan. Kay tungod kay sila babae, dili na lang sila nga makapanunod atong gikabilin sa ilang amahan tungod kay babae sila. Kay tungod kay walay anak nga lalaki si Sulopihad. So, ang ilang isyu gidala nito kang Moises. Verse 2. Og mitindog sila sa tubangan ni Moises. Direct sila. In English, and they stood before Moses and before Eleazar, the priest, and before the princes and all the congregation by the door of the tabernacle of the congregation. So, tanaw na ito maigsoon nga usalan sila kaubos. Pero how come nga nag-abot silang punto nga to stand the right of their inheritance? Directly sila ni Dool kang Moises. The prophet was there. The priest, the princess, direkta sila ni Dool. Kumato ka korte mga igsoon to the highest court. Kapag-agian bago ka makasulod sa pinaka-judge dun. Here on earth, at that time, the highest court on earth, the prophet was there. Pero tara na to unsa ang expectation, the desire of this 5 women to stand their right inheritance. Tungod kay babae lang sila, wala na yung makapanunod. Tungod kay atong mga panahon na, di pa klaro ang mga law of inheritance. So verse 3. Ang among amahan namatay dito sa kamingawan. O siya wala milakip sa ginsakupan nila, nagtigom sa ilang kagalingon sa pag-iusa sa pagbatok kang Jehova, sulod sa ginsakupan ni Korah, apan siya namatay sa iyang kagalingon. Sala
ug siya walay mga anak nga lalaki. Og tanaw nato maigsoon nga nireklamo ning 5 ka babae nga ang among amahan sa panahon sa wilderness si Korah nag-abig na siya nga dili tanan sa wilderness nga seed of God. Aduna po'y seed discrepancy. Mo ni si Korah. So kining 5 ka babae aduna sila gihimo nga to stand the right inheritance nga ang among amahan wala ni sakop kang Korah, nagsunod siya sa imuha Moises. Ningon siya nga ang akong amahan he follow the will of God at his days. Namatay lang siya sa sala, sa kagalingon niyang sala. So tanaw nato maigsoon nga how this 5 women expecting the desire, the right of their inheritance. Stand by tracing their genealogy back all the way to Joseph. So he did identify himself kung asa sila nabilong. Kung nag-stand sila nga, kuhaon na mo na amo ning gikabilin sa mga amahan. So, let's read the quotation of the prophet. Apa mo da may ison? Pinsa na may ison na kay so, nangingon sa diri. Unusually, nasa expectancy sa 1953, 1108E, paragraph 8. Unusually, a person gets what you expect. Many people comes to meetings, sa mga meetings, sino yung prayer meetings? Mga prayer meetings. They go to church. See, why I didn't see nothing? Ako'y nakita nga lain. I didn't expect to see anything in the first place. That's the reason you didn't see nothing. I didn't get help. I didn't expect to. You usually get what you expect to get. If you come to service and you something to criticize, so what you kay makuha mga expectation na kumaan nilang tanga criticize mga igsoon. A religious service, Satan will be sure that you see it. Makita kini sa Satan mga igsoon nga mao nang ang imong gina-expect. He will show you something that you can go away and criticize the meeting. 9. And if you come expecting to get help from God, God will meet your expectancy. So mo nang ginabuhat sa kining 5 ka anak ni Sulpihad maigsoon. How their hearts desire to get their inheritance. He always does. Wherever you go, ug asa man kita maadto, whatever you do, what you speak brings your faith. Faith is the revelation. Expectation is a reflection of your revelation. Ug unsa imong gina-expect, mo reflect na ug unsa ang imong gipadayag. It's your revelation. Faith is a revelation. If you can't sing, well, there's nothing to it. Just the way you'll go back home. With nothing to it, if you can't tonight sing, well, if I don't get prayed for, I'll go home and won't be healed. Uli lang ta nga, di dyo kamayo maigsuon, kay tungod ang imong gina-expect. Lahit.
I come for one sole purpose. Ang nita nga usa lang ka purpose. That is to contact Christ. Amen. We are here to contact Christ, to meet Christ. Faith brings Christ. That is to contact Christ for my body or for my soul. For my soul. You'll go home just as happy as you can be for your contact Him. Every time we contact Jesus Christ, we meet Christ. Now, no matter what the opposition looks like, Christ is the answer. Faith brings Christ. Example niya si Simeon and Maigsoon nga naabot sa 80 years old, white beard, white hair, nga until nga di pa siya mamatay, makakita siya sa Misaya. So, baba pa diya Maigsoon. Faith knows no defeat. Faith is perfect. Perfect ang faith, Maigsoon. From perfect faith to perfect love. So, mag-asawa ni sila, Maigsoon. This is a relationship. Faith brings things when there is no things to be brought. Faith creates. Faith takes daft and we takes negative. Ang faith may makawala sa tanang pagduha-duha. Takes negative. Wala o ng mga negatibo. And makes positive. How beautiful the old man had a basis for faith. Faith is not mythical, something mentally worked up. Dili sa mental. Kundi faith is a revelation. What is faith? Tingnan po na sa propeta sa Diyos nga, what is faith? Faith is something that revealed to you that wa pa ni nahitabo, imo kining gituan, og mahitabo kini. That's faith, the divine revelation. Pero kung mag-asa lang ka, walay sigurado, kana is a humanistic realm. Mabita tong the three elements that people live in: humanistic realm, divine revelation, then vision of the world. Maging reality lang na kung ang vision is now the reality, the fulfillment of that revelation of the Word of God. Wa pa nahitabo, pero gituoan na nimo nga may tabo kini, sigurado ka na nga may tabo jud kini. That is the divine revelation. So, balik ta Maigsoon. Tanan si the five women Sulapihad nga unsa ang confidence sila ni Dol sa usa ka propeta sa Dios to the highest court nga adunay confidence to approach the prophet of God. Mao pud kita maigsuon. Adunay kitay confidence to direct approaching to God ug unsay atong gina-expect direct to God. Muna maigsuon nga kanunay nga maga-expect yun nga may tabo yun kini. Verse 4. Ngano bang pagakuhaon ang ngalan sa among amahan? Why should the name of our father be done away from among his family? Because he hath no son? Give unto us, therefore, a position among the brethren of our father. Hatag yun. Then verse 5, and Moses brought their cause before the Lord. Idala kini ni Moses, the supreme judge. There is one supreme judge, that is God. The eternal and everlasting word. Mo na nga nagpanaog ang usa ka the highest court in all universe. Mo na ang Dios. Nanghatag siya og decision. Then, verse 6, speak to Moses. Verse 7, and the daughters of Zelophehad speak right. Nagsulti sila sa matuod. The right of their inheritance.
Thou shalt surely give them a position of an inheritance among their fathers. Dili jud ingon nga give lang, kundi surely give. Kasiguruan, ihatag jud kanila. Shall cause the inheritance of their father to pass unto them. Verse 8, and thou shalt speak unto the children of Israel, saying, if a man die and have no son, then ye shall cause his inheritance to pass unto his daughter. So, aduna na law of inheritance ang gihatag sa Dios. Verse 9, and if he had no daughter, then ye shall give his inheritance unto his brethren. Verse 10, and if he have no brethren, then ye shall give his inheritance unto his father's brethren. Verse 11, and if his father have no brethren, then ye shall give his inheritance unto his kinsman, thus is next to him of his family. Kanandoon lang kayo sa iyang kaliwatan. And he shall possess it, and it shall be unto the children of Israel an statute of judgment. Aduna na ibalaod nga gihatag as the Lord commanded to Moses. So mo na maigsuon nga ingana ang law of inheritance. That is the first law. Tanaw na to dira sa last Numbers 36. Kung magminyo ning 5 ka babae nga sulapihad sa another tribe, mawala ilang panulundon. So, tanaw na to sa Numbers 36. Sugod ta sa verse 3. O kung sila mga minyo sa bisang kinsang anak nga lalaki sa mga kabanayan, nga lain kay sa mga anak sa Israel, nan ang ilang panulundon pagakuhaon gikan sa panulundon sa atong mga amahan. Mo ni ang kamput sa mga 5 ka babaye. Mo po ni ang ilang mga tanaw na itong maigsuon nga how God give this revelation to these 5 women. Nga dili pwede nga kuhaon lang dali niyo ning among inheritance nga mao mo na among ginapait nga bisag wala igsuon nga lalaki kami ni fight mi ni ani. So mao po na kanon kini tipo kini sa atong as a iglesia, the bride of Christ. O igadugang ngadto sa panulundon sa banay diin sila mahisakop. Busa kini pagakuhaon gikan sa pagpalad sa atong panulundon. So, tama maigsoon. Verse 4. Ug sa diha nga tinghugyaw sa mga anak sa Israel, Jubilee. Pag-abot sa Jubilee maigsoon, to 50 years, mabalik na, it bring back to the owner. Jubilee ganit, bring back to the owner. Mabot ang Jubilee sila ha, muna nga, ibalik kini sa owner, kisa tong tag-iya. So, what yun isugot ning 5 ka babae? Sa banay din, sila masakop busa ang ilang panulundon pagakuhaon gikan sa panulundon sa atong mga amahan. Tanaw mga igsoon. Verse 6. Verse 5. O si Moses nagsugo sa mga anak sa Israel, sumala sa pulong ni Jehova, nga nagingon, ang banay sa mga anak nga lalaki ni Jose, nagasulti sa matarong. Well said. Mao gyapon to sa Numbers 27, they speak right. Verse 6, mao kini ang butang nga gisugo ni Jehova, may tungod sa mga anak nga babae ni Solopihad. Nga nagaingon,
pasagdi sila nga magminyo kung bisan kinsa nga ilang ginahuna-huna nga labing maayo. Pasagdan sila. Nga unsa ilang English. Baba. This is the thing with the Lord that command concerning the daughters of Zelophehad, saying, let them marry to whom they only think best only to the family of the tribe of their fathers shall they marry. Diha lang sa ilang panimalay, the lineage. Sa ilang amahan nga pagaminyon sila. Verse 7, busa walay panulundon sa mga anak sa Israel nga pagabalhinon gikan sa usa ka banay ngadto sa usa ka banay. So walay transfer. Di mag-transfer ang ilang mga panulundon to another tribe. Ngadto sa usa ka banay kay ang mga anak sa Israel magapabilin ang tagsa-taksa diha sa iyang panulundon sa banay sa iyang mga amahan. Verse 8, og ang tagsa-tagsa ka anak nga babae nga nakapanag-iya og usa ka panulundon sa bisan diin nga banay sa mga anak sa Israel maasawa sa usa ka lalaki sa panimalay sa banay sa iyang amahan aron ang mga anak sa Israel magabaton ang tagsa-tagsa katawo sa panulundon sa iyang mga amahan. Verse 9, busa walay panulundon nga pagabalhinon gikan sa usa ka banay ngadto sa laing banay kay ang mga banay sa mga anak sa Israel magapabilin ang tagsa diha sa iyang kagalingong panulundon. Bisan ingon sa gisugo ni Jehova kang Moises, mauman ang gibuhat sa mga anak nga babae ni Zelophehad kay si Maala, si Tersa og si Holga og si Milka og si Noa ang mga anak nga babae ni Zelophehad nangaminyo ngadto sa mga anak nga lalaki sa igsoon nga lalaki sa ilang amahan. Sila nangaminyo ngadto sa mga panimalay sa mga anak nga lalaki ni Manases, ang anak nga lalaki ni Jose, ug ang ilang panulundon nagapabilin diha sa banay sa panimalay sa ilang amahan. So tanan to may igsoon. Kini usak dili na ni istorya may igsoon. Story. This is our guide. Kung unsa ta mga asawa, sa mga young people. Sa Apostle, iniingon pa si Apostle Paul, do not be unequally yoked together with the unbelievers. Munang you are married to the family of God, from generation to generation, to ang anak-anak, ang panulundon, mga inheritance, magapabilin, hantod in the last days. Muna nga, unsa ka importante nga magminyo sa usa ka ang babae, the young men, the young women, you are married to the family of God, not to the unbelievers. Tungod kay mga panulundon, mawala ka na, maputol. Muna may igsoon nga, usa kini ka guide sa itong kinabuhi. Muna nga, as a parents, we are advising to our children na ingani yun ang may tabo nga in the time maputol yun ang inheritance. Tara na to sa realidad karon mga igsoon. So now, and Joshua divided their lands to the people that God had left them. Joshua divided the land of Canaan. They are the same tribe of Israel, but they are different position. Place them in the right place, in the right position. Now, Joshua, as a prophet said, is type a parallel to Ephesians. So, adunay mga gifts. God's gifts shall find their places. So, aduna po yung mga gifts sa mga unbelievers. Na sila yung mga gifts. The 5 foolish virgin, aduna po sila yung mga gifts. Pero, ang ilang mga gifts outside the body of Christ. But the bride of Christ, the church, this gift
is used for the body of Christ. To edify the body. So, tanaw na to sa, ningo pa sa din niya sa Romans 11, verse 29 nga, for the gifts and callings of God are without repentance. So, dili nila mabawi. That's your gift. God gave you a gift to use it. Magalalain man ang mga mission ni Mike Soon, pero kining tanan is designed by God. Tanan to sa Ephesians 4, verse 7. Ephesians 4. But unto every one of us, kitang tananan is given grace according to the measure. Grace, gracia, to the measure of the gift of Christ. Adunay makalalahing mga measure. Dili pasabot nga taas ka og measurement. Na level 10, na po level 1. 1 to 10. Kung level 10 ka na, panay mapuno sa imo ha. Pero ang gikinahanglan na ning level 10, naabot diri sa level 1. So mo na maigsoon. So verse 8. Wherefore, he said, when he ascended up high, he led captivity captive and gifts unto men. So, adunay 5 offices of the gifts. Ito ang Ephesians 4 verse 11. 11. Tapos, and he gave some apostles, some prophets, some evangelists, and some pastors and teachers, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Verse 16. Basta verse 16. From whom the whole body fitly joined together, kung mag-join na ganin mga measurement, nagkalalaing mga measurement, joined together, and compacted, compact na, by that with every joint, supply it according to the effectual working in the measure of every part. So, katong mga gikan sa level 100 sa 10 will be compacted. Make it an increase of the body unto the edifying of itself in love. So, mo na nga perfect faith to perfect love. Mo na nga have a stature of the perfect man. Faith, virtue, knowledge, temperance, patience, godliness, then brotherly kindness, then the capstone will down, the perfect faith, then the perfect love. So mo na maigsoon nga, kita po na maigsoon nga, kini nga gifts, adunay responsibility na maigsoon. Tala sa Numbers 33 verse 54. Dili maigsoon, God is a righteous judge. Equally ni siya maigsoon pag ang Diyos na. 33 verse 54. And ye shall divide the land by lot for an inheritance. Ang inheritance ni maigsoon, responsibility ni. Among your families, and to the more ye shall give, the more, greater gift, then greater responsibility. And to the fewer ye shall give the less inheritance. Every man's inheritance shall be in the place where his lot falleth, according to the tribes of your father ye shall inherit. So, lesser gift, lesser responsibility.
Mapo na sa equal ang Dios maigsoon. Mo ni sa tuwa karon din sa kalibutan in Satan's Eden, kuan siya inequality. Sa isa ka balay nga daghang kayo napulo ka gamay ana lang gud daghan kay na maigsoon sa tong realidad karon. Una ang Satan's Eden, inequality. Gusto ka ng lang ba? Na sa mga prosperity priminti. Kanang prosperity maigsoon usa ka na katrap. The prophet said, God doesn't promise in prosperity. He promised by grace. We endure grace. Muna every time endure grace. Nga kanunay na Diyos sa grasya maigsoon. So muna maigsoon nga adunay responsibility. Bisan sa atong mga balay. Adunay responsibility. Say, ato ba yun ang iwasan natong mga responsibility. Pati paghugas sa mga plato, pagsilig sa mga siligonon. That's natural. Pero in spiritual, aduna po tayo responsibility. So, this is now our responsibility to possess and walking the right into our own inheritance. Ato aning kagulingong inheritance maigsoon. I-divide to ni Joshua sa panahon na to, pero sila'y mo na to. Sila'y mo motivate atong muugmad atong katong gifts atong yang gihatag sa ilaha. Kay lalain sila mga gifts. So, Joshua chapter 23. The first responsibility. Okay lang mga maigsoon. Taas na maigsoon na. So, last na lang duha ka quotation maigsoon. Ako na lang itiwas ni. 23 verse tugot sa 3. Og nakita ninyo ang tanan nga gihimo ni Jehova nga iyong Dios, nining tanang mga nasod tungod kaninyo, kay si Jehova nga iyong Dios, siya mao ang nakig-away alang kaninyo. This is not our battle, but God is ang Dios ang nagbattle ini. Bisa sa unang sa Israelite sa unang panahon nga dili sila well trained, dili sila mga train nga mga army pagigasdang sa mga gubat. Nganong mo daw sila maigsuon? Tungod kay ang Dios ana kanila. Ang Dios may nakiglaban. Verse 4, Unya karon ako gibahin-bahin kaninyo kining mga nasod nga nahibilin aron nga mahimong panulundon sa inyong mga banay. Tukad sa Jordan lakip ang tanang mga nasod nga akong gilaglag ngadto sa dakong dagat paingon ngadto sa kasadpan sa adlaw. Verse 5. And the Lord your God, He shall expel them from before you. Palayason to mga squatter na dito, mga Amalekites, Hittites, and drive them from out of your sight, and ye shall possess their land, and the Lord your God had promised unto you. So, tara na ito maigsoon nga, unsa ang promise sa Ginoo? Be ye therefore very courageous to keep and to do all that is written in the book of the law of Moses, that we turn not aside therefrom to the right hand or to the left. There's one way. Isa lang ang Diyod ang atong sundon maigsoon. That's the way, the truth, and the light. No one can enter. Do what cometh by me, but by Father. Do not enter sa akong amahan, kundi pinagi ka nako. So, mo na maigsoon. Secondly, the second responsibility to conquer the 5 gates of the body, the 5 gates of the spirit.
So, naaning battle na maigsoon. Kining unod nun nga mga sa atong lawas o sa spirit na mga reasoning, mga affliction, pagbati. So, Judge 18 verse 9. Judge 18 verse 9. And they said, Arise, that we may go up against them. Tindog ta maigsoon, laban. Because sa Diyos wa pa nga every ends of the road. You'll fight it. It is yours. Fight. For we have seen the land, and behold, it is a very good. Yo, na mga mayo, nakita nila. And are ye still? Be not slothful. Ug sa Bisaya pa na maigsoon nga ayaw pagtapol sa pag-adto ug sa pagsulod aron pagpanag-iya sa yuta. Slothful means sluggish, inactive o langayan, dilatory, lukewarm. Mao po na ang the foolish virgin na igsoon, 5 foolish virgin. Dilatory, lukewarm. Diya na nangita nga wala na hilana ba? Diya pa nagpalit. So, the important thing is the Holy Spirit. Muna nga, di ta maglangay-langay magsuon, di ta magtapol. So, muna nga, kailangan ta nga we conquer these 5 gates of the body, 5 gates of the Spirit. Third, Numbers 32. Nga, to help our brothers, to our brethren, to get their inheritance. Kung ato naman tayo mga maluyahon nga maigsoon, ato ka ng tabangan. Nga makuha po ang ilang inheritance. So, Numbers 32. Verse 6. Kini nga panahon si God o si Reuben, adun na nila mga cattle nga ilang gidumalahan. Igo na kanila nga diha lang sila, okay na sila ha. Na sila ay mga kahayupan, kontento na sila. Di na sila mutabok sa Jordan. Verse 6, ningon sa og si Moises mingon sa mga anak ni God og sa mga anak ni Reuben. Mangadto ba sa gubat ang inyong mga kaigsunan ug kamo magalingkod lamang dinhi? So, kita maigsuon sa atong pamangalagad, dili ni walay sayo na ni maigsuon, di ta maglingkod-lingkod na ni maigsuon. Una nga, kinahanglan, be courageous, lihok ka ni maigsuon. Kaya nakadoon ng panahon mga igsoon. O nga naman nga magapaluya kamo sa kasing-kasing sa mga anak sa Israel, gikan sa tinguha sa pagtabok sa Jordan ngadto sa yuta nga gihatag ni Jehova kanila. Verse 16. Abugta sa verse 16. Og sila na nagpanuol kaniya og mingon, kami magatukod og mga turil dinhi alang sa among kahayupan og mga lungsod alang sa among mga kabataan para silang mga future, silang mga kabataan. So, verse 17, apan kami magaandam nga sangkap sa hinagiban aron sa paglakaw una sa mga anak sa Israel hangtod nga madalan namo sila ngadto sa ilang dapit og ang among mga kabataan magapuyo sa mga kalungsuran nga may malikong sa lipdanan tungod sa among pumupuyo sa yuta. Verse 18. Dili ni karon maigsoon.
We will not return unto our houses until the children of Israel have inherited every man of his inheritance. Muna siya may igsoon, tabangan na ito ang igsoon nga makuha ko na iyang inheritance. Every one of us, our brethren, dili nakita ang brotherly kindness may igsoon. Nga every time nga adunay makita natong mga kaigsunan atong tabangan para makuha po lang inheritance. That's our duty. That's our responsibility. So, we now go to the tiwason na ito may igsoon. O direta sa 21, dargo ta des 21. O ang tagsatak sa katawo kaninyo nga sangkap sa hinigiban, mutabok sa Jordan sa tubangan ni Jehova, hangtod nga mapahawa niya ang iyang mga kaway gikan sa iyang atubangan. So, kita niya maigsoon? O ang mga yuta masakop na sa tubangan ni Jehova, unya humanini mamaulik kamo ug kamo mawalay sala ngadto kang Jehova o ngadto sa Israel o kining yuta mamahimo nga kagalingon alang kaniyo sa pagpanag-iya sa tubangan ni Jehova. Verse 23, apan kung kini dili ninyo pagabuhaton, hindi naton ibuhaton mga igsoon. Kay kini mo man ang promise nga tabangan nato atong mga igsoon. Aniya karon kamo nakasala batok kang Jehova og sa pagkamatuod ipalgan ikaw sa imong sala. Your sin will find you out. Adunay kon sa propeta ni magsuon nga mas maayo pa daw siya maminaw sa sermon kay by the preaching of the word of God. Muna unsa ka importante ang preaching the word of God. The angel of the pulpit, mga atong pastor na igsoon. So, tanan na to ang kwan sa prophet. Tanaw na to sa bisan si kwan may igsoon, si Pinihas. Usa siya ka fivefold ministry, start to fivefold ministry. Mabasa niya sa Numbers 25. Sugod sa verse 6. Kini si Pinihas, nakita niya nga adunay usa ka lalaki ni sulod iyang igsoon nga lalaki sa sakop sa Israel, kini sakop sa banay ni Simeon. Unya, nagdala kini og mga Midyanhon, usa ka babae, Midianitis woman. Midianitis. Sana itong 25 verse 6. Og nakita kini ni Moises mga igsoon og sa mga congregation. Verse 6. And behold, one of the children of Israel came and brought unto his brethren a Midianitess woman in the sight of Moses and in the sight of all the congregation of the children of Israel, who were weeping. Nagbagkukan na sila. Before the door of the tabernacle of the congregation. Verse 7. And when Phinehas, the son of Eleazar, the son of Aaron the priest, type fivefold ministry, he rose up from among the congregation and took a javelin in his hand. Nagkuha siya og javelin. Kining javelin may igsoon, adunay na purpose may igsoon. Javelin is the word of God to kill us our sin. Mo na nga how important the word of God preached by our pastor. Nga usa ka na nga makapagbadlong sa tuwa. Ingon sa Revelation 3 verse 19, love is correction. Ang prophet said,
Love is correction. So, verse 6, 7, 8. And he went after the man of Israel into the tent, and thrust both of them through the man of Israel and woman through her belly, so the plague was stayed from the children of Israel. Didusla kining Israel, o kining Midianitist woman. O God respected of what Pinehas doing. Naundang ang mga kasuko sa Diyos mga igsoon. So tanaw na itong mga igsoon nga sa banay pa lang ni Simeon, badloon nun tato sila. Pero pag-abot diri sa Numbers 25 verse napalid mga igsoon. Verse 14. Karon ang ngalan niya tong tao sa Israel nga gipatay, siya nga gipatay uban sa babae nga Midianhon, mao si Semri, the son of Salo, a prince of a chief house among the Simeonites. Mao day nga dili na mabadlong kay usa day siya ka prinsipe, prince of a chief house among the Simeonites. Verse 15. And the name of the Midianitess woman that was slain was Cusbi, the daughters of Zor. He was head over a people and a chief house in Midian. So, usa ka tastasog kan mga igsoon. But Pinehas, a fivefold ministry, wa niya gi-compromise ang pulong sa Dios. Iya jung giduslak mga igsoon. Muna siya mga igsoon. So, tanan na ito ang kwan sa prophet. Your sins will find you out. Hidden life with Christ. 56, 0213. Paragraph 52. You know the best thing is to live a sermon instead of preach one. You know that. Your written epistles, kita ang mga written epistles mga igsoon. And you can do it in yourself. You can impersonate it for a little while. A little while. May impersonate na yung mga igsoon. Sa karon, makuha na nimo ugma, lahi na po. But your sins will find you out. You better just consecrate yourself to God. And get on the inside. Shut the doors behind you and burn every barrier. Lalang sunugon nato ni mga babag, mga igsoon. Behind the barrier is behind you. And every bridge. Tumatag nga mga tulayan ni mga igsoon nga mo'y makahatag kanimo babag. And lance out. And every bridge sa mga tulay and lance out. Amen. I know it's the truth. Kana kamatuoran kana. I know it work. If it hadn't been for that, I don't know what would become of me. That's right. But it and the people that you look at them, it's Christ. Amen. Muna sa mga igsoon nga, tanggalon na ito ang mga kwan, mga babag. The important thing is learn to appreciate the correction of others. The teaching of our pastor, then corrections of the other sa atong mga brethren, brothers and sisters. Love is correction. So muna mga igsoon. Tana to sa brother, we need some questions. So, humana ni mga igsoon, last quotation. Brother, we need some questions, not jellyfish, but with a backbone. That's right. That's 10. Sama sa the 5 Zelophehad daughters. This time the right of their inheritance. Oh, I don't mean to pass
to fast with people, but stand for your God-given right that Christ died for. Ikamatyan kita sa Diyos, maigsoon. But stand for your God-given rights that Christ died for. Certainly, not push around. We don't have to be. No, sir. We got an inheritance. Amen. And our inheritance belongs to us. It's your privilege to have anything that you inherited through accepting Jesus Christ and dying to yourself. How marvelous! Yes, sir. Satan said, well, I tell you what I'm going to do. Insulti po ng Satan ni Mike Soon. No, you ain't going to do nothing. Walay mahimo ang Satan ni Mike Soon. That's the way to talk back to him. Say, I know my position in Christ. If you know the position in Christ, and you just might as well get away. I ain't listening to you no more. Kumaminaw ka nimo. I got an inheritance. Amen. Hallelujah. Karon mga igsoon, Satan is now conditioning the people for the great tribulation. He break up the priority sa mga buluhaton sa Diyos. He diverted in focusing into entertainment, business, or other things. But God, given the church, conditioning the church, the bride, for the rapture. Amen. So, we need now as a spiritual serum. What is a spiritual serum? That is the Holy Ghost. A spiritual vaccine. Una matay mga tambal nga para sa atong kaayuhan is not a real protection. That is a temporal. But by divine healing, magsunod na ang rapturing faith na maigsoon. Healing faith, divine healing. So, let's move the last quote. God's got a serum. God provided way of healing. Na 1954, 0719E, paragraph 42. God's got a serum. And it's called the Holy Ghost. And when that serum goes in, it inoculates you. Pag may spiritual vaccine, sa una mga igsoon, di ba natin mga vaccine sa una mga COVID-19, dagham nga pa man nangamatay. Pero this spiritual vaccine, spiritual serum, God gave you, to save us, to protect us, to shield us, our souls, by the baptism of the Holy Ghost. 44. Paragraph 44. But look, friend, the time is coming. Nagkaduol na. That when there is rising up a church, nag-iskot kinig rapturing faith na ison, rapture church. If we can have faith for divine healing, how are we going to have for the rapture? Kung wala kay divine healing. So, adunay condition. If you have a condition to divine healing, then there have a rapturing condition. We've got to move out, friend. We've got to get out of this old slow church condition that we're in. Step out, lance out, cut the shorelines. Wala ng mga kaluyahon na igsoon. Cut the shorelines. Ang tanang mga babag. Where you lose all senses of fear and doubt. Pagduha, diri sa kalibutan, Satan, rock
the people, iya kining gibalutan sa fear and doubt, pagduha-duha sa pulong sa Dios. Sin is unbelief. Una nga, there where all things are possible, brother. That's the condition of the civilization of the perfect faith. Brother, just as free as can be, you got yourself set towards heaven, and nothing can stir you no way. You're gone that way, that's all. Nothing can harm you. Wala di makapahilabot sa mga maigsoon. Ngano man, tara to sa boss. Now, that's the kind of church is going to be one of these days. According to the Bible, where the angel poured out his wrath and diseases, broke out, and men even rotted in their place where they were standing. Way pili ni maigsoon kini mga og sa kuan pa ni mga germ warfare, mga kasakitan. Way pili it the place of chief captains and great men and presidents and warriors and diplomats and potentates and everything. It but the angel was given charge. Don't you come near anyone that's got the seal of God in their forehead. That is the Holy Ghost. Gikot niya diri ang kuan, Ezekiel 9 verse 4. Then Revelation 9 verse 4. It's going to be one of these days, divine healing going to be a great thing among the people. So let's get in the condition God wants us. You see, well, Brother Branham, you see, let us. That's what God's waiting on God. We're waiting on Jesus to return, and Jesus is waiting on us. You see? Well, what can we do about it? The Bible said, the hour has come, and His bride has made herself ready. Hallelujah! Made herself ready. Amen. Hallelujah. So, dalago ng Diyos sa walay katapusan. Dire lang ko kutong nga igsoon, nga hinaot ko mga igsoon nga katulang nga sa simple message nga kini makahatag ka na to nga magkinabuhi nga uyon pud sa kabubuton sa Ginoo. Dalago ng Diyos sa walay katapusan.